Daya kini ing kandila ng Kristo ing gule maputi. Maya pabili po kaya katanungan. At yung tanong po kay Kasyaw Mangaldo at taulingan doon kaya katanong pagsadya kung panyata na ning kapasal. Sabi kong manaya tingin uling panaligan ko itang pengapon. Panayan kay Kino, may giting pamanayan na ning bantay kay panulantad. Magtiwala ka aking Gino, ilugod na alang upas, at parati ang mga sadyang magligtas. Para at tama po, parating panalangin ka. Manalangin kami. Gino kay Diyos, kaniting panahon din pamanenaya. Asisiguruming panayan mo kaya pa ng makalano kay makibat kung panyatang mo kaya kamanak. Kaling puso at hindi nangyari. Gawang mo kayong tao ating kapanayan. Nung nino di manayaw, banakit niya ni Jesus. Hingkaya kami magye matigtas, ama na piling darapat para kaya kami. Iti yadon ni, yung kapamilatan ng Kristo. Amen. Amen.
kabalo ng Diyos. Sa blalagkat, alaga mong asa likod kayo. Pero mga yan man, paninayanan, yung kinatamang kabawalo, na iba siya rin, nano magkinatamang kasalanan, hindi kayo balalang harapan. Anyang ini baby, yung balang menong kinatamang, agatan kayong manalangin, kingaos na rin pang pisal. Dukutaan mo, yung panalangin. Maya pabalita, magandang po ang Jesus. Uling yung kapamilya ng pa, sasabihan na kalit ng lalapit kayo, may tanggap na kayo, o hindi timawa na kayo. Iglagunin pa, ni anak, ating banal, Espiritu Santo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa kapayapaan ng Diyos. Mayakit siya po ang sulat ng Propeta Isaias, chapter 9, verse 6. Ganito po ang nasasaad. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin.
Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggapaman, prinsipe ng kapayapaan. Ikadwa pong pamamasa may ako sa tuwing 2 Korinto, chapter 5, verse 17. Alam ko yung makasulat. Kaya't kung nakipalisan, isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang taong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ito po ikadwang pamamasa. Palitan tayo po ito, gawa po ito. Pakiramdaman tayo po yung Ebanghelyo na pong Kristo at pangpukang sa Lucas. Ito po mayakit sa ating Kapitulo 2, versikulo 1, ang gaya pong 7. At nga na po yung amano, ng panahong yahong iniutos ng Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan na aglay ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy gagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Itiya po, pasibayo, yung may pabalita na ring Pasko. Mahaba po na po
Diyos family, and amazing natin today, yung Diyos family. So, blessed siya po niya tamang chairman, ulit ni Pamilyano, hanggang lalaki yaman po agalan mo. Palakpakan tayo po niya So, salamat, chairman. At ngayon po, bukatan talang din niya katamang puso, may sipan, para kayong mensahe na ning tauling bengi na hindi katamang pamagsambol, yung panyatang na hindi katamang tagapagligtas. Awsan kaya po hindi katamang kuliwan na pastor para po kayo kayang mensahe. Ano mo po yung visa, Mamlan? Siguro po yung mensahe ni Reverend Samuel kagabi, hindi po kinalimutan ni Brother Boy. Yung sabi ni Reverend Samuel, tara, umuwi na tayo sa Bethlehem. Kahit na si Lalaki naisama niya natin yung kanyang pamilya. Sa tiyak ito, tara na, magtata na Bethlehem. Salamat po. Tingnan ko ang tumurin ko, Brother Boy, itamungan mo. Ulitan ko po, palang uling katulad ng sinabi ni Ma'am Lani, ito po ang uling gabi ng ating pananabahan para sa simbang gabi. At huwag po natin kalilimutan na mamaya, everybody's birthday. At sa linggo po, doon tayo muling magkikita regular Sunday, December 29. Tama ko ba? December 29. Sa linggo po, regular Sunday po tayo. Yung umaga, dati Bible study. Tapos pagkatapos ng Bible study, yung dati natin pananabahan devotional. At pagkatapos po nun, ulit tayong magkikita, ganito rin oras, alas 6, yung salubong natin bilang kapasalamatan, pananabahan sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos sa bagong taon. Okay lang po? Sige po, tayo po ay manalangin. Ikapamurin o Diyos, hindi kami pupurihan ng pasalamatan. Hindi na yung balang metong at metong na manuala ko, din hindi kang anak arete nung tingaliwa, asat sa dabi sa mabini, tingaliwa naman ali, pero yung importante, at so baka kaya kami puso o Diyos, kaya beraka. Tinglayo na Jesus, tipid kaya kami panalangin. Amen. May pabingin po pasibayo. Dapat po hindi na ako tatayo dito kasi nag-message na po yung si Reverend Samuel kagabi tungkol sa pangsyang gabi ng ating pananabahan. Pero ganun pa man, binigyan pa rin ako ng lakas ng Panginoong Diyos. Inibang ko lang po yung ating teksto. Si Jesus ay hindi naman po isinilang sa panahon ng taglamig. Tama ko po yun sa Tagalog. No? Si Jesus hindi lamang po isinilang sa panahon ng taglamig. Kung hindi, siya rin ay isinilang para sa atin sa panahon ng pagtatala. Kaya po kapampangang pagtatala, census. Nung dito tayo po ng Pastor Bondok, kinakaya natin yung census, pero alin naman kayo in-explain? Ano po, itong pamag-census. Okay po, so, panahon ng pagtatala o sa kapampangan, pamag-census. Ipinakikita po ng Diyos, bakit sa kanyang pagsilang bilang nagkatawang tao ay kasabay niya ang pagsensus. Mahalaga po ito. Sapagkat ang pagsensus sa ating gobyerno, sa ating barangay, at sa loob ng iglesia ay kapayapaan. Tama ba? Kapayapaan niya po. Kasi ang Panginoong Diyos, isinilang para magkaroon po tayo ng kapayapaan o siya ay nagdadala ng kapayapaan para sa atin. Yun ang binasa ni Ma'am Lani sa sulat ni Propeta Isaiah, chapter 9, verse 6. Kapayapaan. Si Apostol Pablo po, ang sulat niya sa Roma, ganito po. Tagalog kapampangan na lang po. No?
ing banang utos na ning gobyerno basta tumayo iti may ibatan king Diyos. Ing gobyerno tamo ang pasensya siya po kanya nga ng Apostol Pablo, ing balang patakaran ng gobyerno basta tumayo iti manibatan king Diyos. Umayo ing magpasensus. Bakit? Uling malalaman nila dito kung ilan ang populasyon, halimbawa ng bansang Pilipinas. Yung pilan na rin tao, kung ilan yung tao sa bansang Pilipinas na ating bayan. Mapalalaki, mapababae, at mga bata. Nabibilang nila ng dahil sa census, ng dahil sa pagpapatala. Maging sa ating barangay. Kumisan ang ating barangay, katulad dito sa Magsaysay, ginagamit din ito na kailangan ang mga taga Magsaysay may uusan ang kapitan. Sila ay lalakad sa mga bahay-bahay upang alamin kung ilan bawat isang bahay o bawat isang pamilya, alamin kung ilan silang nakatira. Tapos ililista yung pangalan. Kasama ko po dito yung birthday. Di ba? Tapos may ano pa yan, may nakalagay. Di ba? Male, female. Kung lalaki o babae. Di ba ganun? Karamihan ng census ay ganun. Kung anong address mo sa government, sa bansang Pilipinas, nakaano pa doon kung ano ang address mo, kung saan ka nakatira. Lalong ibig sa lahat, ang pagsasensus sa Iglesia ng Diyos. Kahit sa loob ng Iglesia, kailangan ang census, kailangan ang pagpapatala. Huwag kalilimutan ng mga church council. Sapagkat sila ang namumuna dito ang ating mga church council. Yung pagsisensus sa mga member ng mga anak ng Diyos. Bakit? Para malaman din natin kung sino ang active sa pananampahan, sa kanilang pananampalataya, o kung sino ang inactive, di ba? Kasama po yun. Ewan ko po sa ngayon, medyo hindi ko alam. Baka si Sister Janet, hindi ko po nakasama sa ating census. At saka yung mga iba. Baka po hindi nakasulat sa ating census, hindi nakalista yan. Marami pong bago. Kahit sa mga bata, yung bata maliit, baka marami dyan, hindi po nakasama ang pangalan nila sa iglesia nito. Ang pamilya, sabihin natin, ano ba tawag doon, yung simba ariyan, kang lumitaw, lumubog, on and off. Di ba? Meron sa loob ng pamilya, kung minsan, aktibo nanay. Tapos yung mga anak, on and off, o kaya asawa. O minsan naman, aktibo yung mga anak, si wife, yung nanay naman at saka tatay, on and off, pero kasama sila. Member po ng United Church of Christ, magsaysay yun. Kahit po sila ay magalang lamang pumasok sa loob ng iglesia, member pa rin siya. Kaya kailangan ito. Kailangan po ito yung census. Dahil ito ay napakalaga. Malalaman natin kung ilan ang bilang ng mananampalataya dito sa Mississippi, Magsaysay. Kaya binigyan ng diin. Isinabay ng Panginoong Yesus sa kanyang kapahintulutan, sapagkat siya'y Diyos, sapagkat siya'y ari ng mga ari, sapagkat siya'y makapangyarihan. Isinabay niya para mapansin natin, maraming mananal. Yung ba maraming mananal? Hindi ko masyadong sinasabi ito, hindi masyadong inaaral, pero binabasa. Pero pagdating sa ganitong pagkakataon, hindi po siya i-explain. Pero hindi natin alam. Kasama ito sa pagsilang ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo, ating kapayapaan. Naayusan. Kaya po nagkakaroon ng census, sinabay na sa kapahintulutan ng Diyos, sinabay niya sa kanyang pagsilang ang pagsisensus dahil ito po ay kaayusan ng iglesia sa mga mananampalataya. Kaayusan ng ating gobyerno sa buong bansang Pilipinas.
kaayusan ng barangay Magsaysay itong census para makita kung ilan ang bilang ng mga nasasakupan. Para makita kung ilan ang bilang ng mga matandang lalaki, matandang babae, katantaman sa mga mother, ang edad, at mga kabataan, at mga batang maliliit. Kaya po, kailangan ang census. Ito po ay batas ng tao na dapat irespeto, dapat igalang, sapagkat ito'y galing sa Diyos kasama ng Pasko na ating pinagsaselebrahan, kasama ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagsilang. Batas ng tao. Ngayon, sa batas ba ng Diyos, merong census? Merong pagpapatala? Merong pagpapalista? Kung tatanungin ko po ang bawat isa, sa batas po kaya ng Diyos, merong census? O meron po. Sa papananampalataya. Kahit po ano nito, no? Kahit gasgas na, palagi natin sinasabi, pero kailangan po pa rin pong sabihin. Ano pong ibig sabihin? Ano pong sinasabi ng San Juan? Chapter 3, verse 16. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang maniwala sa malpantaya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yung isinilang sa sabsaban? Sino ba yung isinilang sa sabsaban? Doon sa Bethlehem. Ang nagkatawang tao, ang ating tagapagligtas, ang ating mabuting pastol na si Jesus, nagmula sa buntis ni Maria at isinilang dito sa masamang liwanag ng isang bata na nagkatawang tao, ngunit sa Diyos. Anong sabi ng San Juan 3, chapter 3, verse 16? Nino man ang sumalpag tayo. Yakin ng Jesus. Istong peli walang me. Istong sinalpantayanan me. Inga na kamalati. Ingbugtong na anak ng Diyos. Ito na ang paraan ng pagsisensus doon sa langit. Sensus para sa Diyos. Dito mag-uumpisa na ang buhay ng tao ay magkakaroon ng bagong buhay katulad ng binasa ni Mama Namin kay Apostol Pablo sa ikalawang Korinto. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Kaya ang sino mong nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa'y bago na. Pag ang isang tao ay nagpasensus sa Diyos, lalo-lalo na sa bugtong niyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ang bagong buhay. Bagong nilalang. Kita mo matulong bagay, hinipas na. Kaya limuwanan na. Imbayo, yung sa samastanay na sa kuyan. Uling. Itingin panalangin ng Diyos, alam yung mga tao, masensus siya, kariping panuwa, yung mga nanong na niya, ng minsan, karing taong talasang pantaya, sa mga taong naniwala na sa bugtong ng anak ng Diyos na nasa langit, si Jesus na ating kaibigan. Dito, pag-uumpisa ang pagsisensus doon sa langit. Kaya kung minsan, kapag ako'y nananalangin, Panginoon, pakinggan mo po ang aming panalangin. Sapagkat ang lahat ng ibinigay mo sa akin sa bayan mo ay nandirito. Sapagkat silang lahat, naniniwala ako, nang dahil sa aking pananampalataya sa iyong pananapangalan, silang lahat ay nakasulat sa ang kanyang pangalan sa kanilang buhay. Nakuha po. Yun po ang magsisensus sa batas ng Diyos. Sino mang taong tapat na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin, ang kanyang pangalan ay nasulat sa lahat ng buhay. Nilistahan din po. Akala namin ba, ang pagpasensus lang, dito lang sa lupa, hindi po. Kahit sa langit. Kahit po sa langit. Nakasensus po tayo.
Umpisa dito, hanggang doon, hanggang dito, hanggang mga lali. Nakasulat po ang ating pangalan kay Jesus. Kaya yung, hindi ko po nakakalimutan yung ilustrasyon eh. Nawa, hindi tayo katulad doon. Sana, nawa yung ilustrasyon na ikukwento ko, nawa, hindi tayo katulad noon. Kasi nakasulat po, nakatala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Yung libro na ng biye. Yung kukwento ganito, ulitin ko na lang po ito, madalas akong sinasabi. Meron lang isang babae na nagtitinda sa palengke. Ang tinda niya sa palengke ay panay ulam. Kung sabihin natin baboy, baka, o yan, mga isda, at iba pa. Pero itong babae ito na nagtitinda sa palengke ay isang mananampalataya. Ang kapitbahay niya kasama niya, ba? Mississippi magsaysay, magkapitbahay sila. O babae rin, magulang din siya. Magulang na babae. Ngayon, kasi ang araw ng pananambahan ay araw ng linggo. Di ba? Karamihan dito sa ating bansang Pilipinas, ang araw ng pananambahan, yung mumulang Sabat, yung ni Sabat, yung Domingo. Huling iting tama niya bang kayo, para kay Gino, manay kasi pa siya magpila ata, kaya pala hindi pa siya kanya buhatay at Domingo, nakala ko ba rin mamalik, masali. Makakayabli, kasi Domingo, nakala ko rin ang betang alam mo, mga dayo, o tayo, magtala ko rin, o ni Martin na, siyempre masali. Pali po na, alam po ninyo kung anong ginawa ng nagtitinda nito. Sinabi niya sa kapitbahay niya. Halimbawa, lagyan natin pangalan, no? Halimbawa, Petra, yung kapitbahay niya. Parehas silang mananampalataya. Sister Petra, hindi kasi ako makakasimba yun. Kasi malakas ang benta ngayon dahil linggo maraming namimili. Pero may padadala ko sa iyo. Ano yung padadala mo? Itong isang kilong baka, ay magiging pastor. Ito kung isang kilong baka, ay magiging pastor para meron siyang ulam. O siyempre, di na lang sister, ano yung Petra? O tapos pagdating sa simbahan, di ba, sa pastoral. O, pastor, o, pinabibigay po ni kapatid ito, para may ulam dapat. O siyempre, si pastor tatanggapin niya. O, nagpasalamat si pastor. Eh, namatay ang babae. Linggo-linggo kasi gano'n eh. Linggo-linggo gano'n ang ginagawa ng babae. Dahil malakas ang pagtitinda sa araw ng linggo, eh, namatay ang babae. Alam mo ba ninyo, nung pumunta na sa langit, na yung pong buhay, yung pong aklat ng buhay, o libro na Biblia, ano yung ako yung Pedro? Yan tatagal. Ano lang po yun? Tandaan po natin, marami po tayong narinig. Yung tatalang kilibro na Biblia, Pedro, ano yung ako? Yung tatalang po na libro na Biblia, Jesus. Oh, Jesus yung tatalang kilibro na Biblia, ni my Pedro, sa Pedro. Oh, yun sa po yung manuwa, namatay yung babae mantindag, talbulan yung pastor, binigyan niya palaging ulam, kung na yan yung makasin po. Ano mo, Jesus? Bakit naman yung mo po yung kalibo ko yung libro na yung biye, nung matsuya? Okay, siyempre dinamay ng Jesus, nakamawari lang yun. Ay, makanyan po. Anak, yung nagyo mo kayo. Nagkain nga na ng babae. Sabi ng babae, Jesus, bakit po wala dyan ang pangalan ko? Bakit hindi po naisulat? Kasi ako po yung linggo-linggo, nagbibigay po ng isang kilong baboy, isang kilong baka, kay pastor. Yun ba? Yung isang kilong baka, at saka isang kilong baboy. Nakasulat dito, pero yung pangalan mo wala. Subukin mo sa kabila. Yan. Ano pong ibig natin sabihin? Ang lahat ng ating ibinibigay, mabuti pa yung ating ibinibigay, kung ano man yun, baboy o baka, nakasulat sa aklat ng buhay, ngunit ang ating pangalan ay hindi nakasulat, nakakalungkot. Nakakalungkot. Hindi po nakukuha sa ganung paraan. Ang pagdadala, ang pagsasensus, doon sa langit, sa ating Panginoong Yesu Cristo. Hindi naman po masama
ang magbigay. Ngunit nakalimutan ng isang tao na mas higit niyang kailangan ng Diyos ang ating kaluluwa, ang ating panahon, ang ating sarili sa pananampahan upang makulihan sa mapasalamatan kasama ng ating panalangin. Yun po ang inaalap ng Diyos. Hindi niya inaalap yung isang kilong baboy, hindi niya inaalap yung isang kilong baka. Ang inaalap ng Diyos na may sulat doon sa aklat ng buhay, ang ating pangalan, hindi yung pangalan ng baboy. Mga kapatid, naniniwala ko na tayong lahat ng dahil sa ating pananampalataya sa bugtong ng anak ng Diyos na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Yesus, nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Pero nang dahil sa sensus ng Diyos ay nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, huwag po natin burahin. Huwag po natin burahin. Kasi pag nawala yun, tayo rin ang bumubura, hindi naman si Jesus. Tayo rin ang bumubura sa paparaming paraan. Pag naglamig po tayo sa ating pananampalataya, hanggang sa mamina tayo, ayaw na natin magsamba, ayaw na natin pumasok, hindi na tayo marunong manalangin. Pagdating sa bahay, pag na natin katawan, gusto natin, matulog na tayo kaagad. Hindi na tayo makikipag-usap kay Jesus, hindi na tayo magbabasa ng banal na kasulatan. Hindi na tayo makikipag-Bible study. Lahat. Kaya mabubuhay yung pangalan ng isang mananampalataya, ng isang tao, kapag ganoon ang naging aspeto niya sa buhay bilang mananampalataya. Kahit anong gawin mo pinakamabuti, ano ba saan lang sa banal na kasulatan? Sabi ni Apostol Pablo, kahit ibigay ko man ang aking katawan upang sunugin ang lahat ng aking ari-arian na nasa sa akin, kung wala naman akong pag-ibig, walang nagulod. Di ba? Pag-ibig po sa Diyos ang ganung paraan, yung hindi tayo nagsasawa sa ating pananampalataya. Pag-ibig sa Diyos at sa ating sarili. Kapag mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang Diyos. Kapag hindi natin mahal ang Diyos, hindi natin mahal ang ating sarili. Yun po ang ibig sabihin. At pag nakasulat po ang ating pangalan sa aklat ng buhay ng Diyos, ano po yung sinasabi sa taulihan? Ito po ating binasa. Ang sinasabi po dito sa tauli-uliran, sabi niya, at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panguluyan. Binibigyan ko po ng magandang eksplanasyon na nanggaling sa langit itong salitang nasa ulian ng ating teksto. Walang lugar sa bahay panguluyan. Sapagkat itong isinilang sa isang sabsaban, pinili niya ang mababang lugar. Hindi niya pinili yung lugar katulad ng bahay panuluyan. Sapagkat ang sinasabi ditong bahay panuluyan ay yung bahay ng lahat ng mga kasalanan. Hindi siya pwede doon. Mga magulang at mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo, ang bugtong ng anak ng Diyos sapagkat siya'y banal. Hindi siya pwedeng tumira doon. Sa bahay panuluyan, sapagkat punong-puno ng kasalanan ang bahay na yun. Hindi po siya pwedeng tumira doon kasi banal siya. Pwede mo magsama siya. Sabi ng banal na kasulatan, pwede mo magsama ang dilim at ang liwanag, ang liko at ang tuwid. Pwede ba magsama si Kristo at si Belia? Habang itong si Belia, masamang tao, itong si Kristo, wala? Hindi. Sabi po ni Apostol Pablo, kaya hindi niya pinayagan na bago siya lumabas dito sa maliwanag bilang nagkatawang tao, pinili niya yung mababa. Sapagkat sa mababa, malinis. Malinis po. Yun ang pinili niya. Malinis, walang kasalanan. Anong ibig sabihin? Dahil nakasulat po ang ating pangalan sa aklat ng buhay.
tulad ni Kristo, agyang kahit na ano po, talaga kung pa Tagalog, kahit na tayo ay agyang pakakalulutang mo. Ang gawin na po sabihin, agyang pakakalulutang mo, agyang mababang mo pigyan at ang kabilyan. Nung hindi tayo itang palasyo yan sana, pero makat mo namang dewa ka mo, mas buhay mo yan. Itang mababang kabilyan. Kaya sa akin ang kalupan ng ninapong yung kalupan ng Jesus. Nanginitang masating atong naman. Di makatunglan ko rin. Eh, naman may kakasunod. Bisa ako po kanita, mangat mong dewa ka, mangat mong kasalanan. Ano eh, ako may design ako Ginoo. Kaya ninapang mo. Dito na lang ako. Kaya naipalitulutan na pinakita ng Diyos. Wala siyang lugar sa bahay pamulan niya. Ang ibig sabihin, wala siyang lugar sa kasalanan. Hindi sa pwedeng lugar sa kasalanan sapagkat ang kasalanan ay pinasusuklaman ng Diyos. Tayong mga anak niya dahil nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, dapat din tayong masuklam sa kasalanan. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos, tularan natin siya. Hindi natin siya matularan sa papasalin natin ng krus. Literally, physically. Pero pwede tayong sumunod sa kanyang likuran. Ang ating krus ay pasalin natin. Nakasama siya hindi tayo nag-isa. Tuwi ko na ako. At isama niya kaya yung sariling krus. Kaya po mag-redeem ka natin. Kaya may tayo sa sopa na tama. Kaya tulungan din natin ang ating sarili. Sopa tayo ng gano'n ka sarili. Ito po yung rin sa kanya. Lumawo yung kasalanan. Kasi makasulat niya po. Yan po, makasulat niya, nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Nung yung tao, makaniniya po yung maging kasalpatayanan na dadalintak ng panahon, gumulot siya man, kaya niya tukuling yung tao. Ang tao hindi naman po siya permanente dito, pansamantala lamang. Hindi po ito talaga ang itinakdang lugar ng Diyos para sa atin. Tayo po ay pansamantala lamang. Darating ang panahon, tayo po lahat ay dahil mga anak tayo ng Diyos. Babalik tayo, pupunta tayo sa Diyos. Ngunit huwag natin kalilimutan, kailangan niya po si Jesus. Kaya tiging niya ko at ang tingurin ka rin panahon. Putang iti, agawan na yung taong talasapang tayo. May wala man yung bilang niya, tiging niya ko. Nung makasulat siya, may pura, yung pakasensus na. Makasulat siya, nilagyan ng libro ng Biblia, yung pangako ng Diyos. Nanggapan niya. Itang libay, itang binasabi na rin, ito kung kumunang na Jesus Diyos siya at yung alangan. Wala tayo po ito. Uli, yung 1.12, ano yung sabihanan? Ano yung sabihanan ng 1.12? Sapagkat ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. O, anak ng tama ng po ni Diyos. Dahil anak ng Diyos, kailangan magpamintulog. Dahil anak ng po ni Diyos, magpamintulog. Ano alam mo po? Gusto mo yung pumaminto, kanino yan? Linaway po. Kapag hindi sumusunod sa Diyos, ang mga sinasabi natin mga anak ng Diyos, kanino siya lang? Kayo po nagsalita, hindi ako nun. Opo, ang mga anak ng Diyos ay tulad. Yan po, sumusunod sa gusto ng Diyos. Kaya, kapatan, mag-umpisa, yan po, mag-umpisa. Analita na po. Mag-umpisa yung December 16. Hanggang na yung December 24. Inuwang mo, Pastor, abay mesay, king amano na yung king kayong pangabayit bilang may katawang tao. Ano naman dito eh? Agyang mga pinan mo, nawa, tinglag yung naging Diyos sa manal. At itang mga kandanan.
Ipera masakit. Siya mabini. At sultan mo presentang. Pero may kung alatang mga tandaan. Tarik mensaya ng Pasko. Makalungkot-lungkot. Pero manwala ko. Adwa, apat. Ang tindahan mo kumatandaan. Uli na tandaan ng talariti. Yan talaga kalimuan dapat tayo. Apply talariti. Puta niya apply talariti kaya katamong biye. Iti yung dulo Pasko. Ano dulo Pasko? Ano dulo Pasko po? Kaya katamong. Uli. Ang tatandaan ng tayo. Di mensahe na ng Diyos. Iba ng bay. Yung totoo po. Yung totoo po. Ito po kung meron December 16. Kasi po bukto Amy. Buntis po itong pinag-uusapan natin si Maria. Ang buntis niya si Yesu Cristo nagkataong tao bagamat siya Diyos. Inubad niya ang katangiang pagka-Diyos at siya nagkataong tao kung ano ang ating kinakain. Siya rin ang kanyang kinakain para madala tayo sa kaligtasan. Kung hindi niya gagawin yun, hindi niya tayo madadala sa kaligtasan. Okay. Bukto. Yapon dali siguro nung gagawag yung mga alibawa yapon dali pagpatawad na po. Ay na po mabukto yapon dali naturalesa mo. Kumagliyo. Mumurang bulan. Dalawang bulan kayo bukto. Tatlong bulan kayo bukto. Dapat hanggang kasi. Utang kasi mga anak niya po, may idol na rito. Lumalaya po yung anak niya, mga anak niya, kahit kasi mga bulan. Ing katumbas, tanig kaya katamong pamanyang ba, kaya kaya po kakaliwan, timba ng baby, mag-umbisang December 16, hanggang ngayon December 24, tutumbas siyang pabulan. Ing metro ba yung baby? Uling buktot siya po yung kaya katapos siya biyan. Ngayon yung baby, uling kasyam na yung bulan, yung kaya katamong pamang celebra, kailangan may baik siya kaya katamong biye. Ing akong ginubilang may katawang tao, at ang tinurin, ing kaya ang Pagdala Espiritu Santo, bangkalita, pangabiyayan tayo. Ako, pangabiyayan tayo. Gusto may sa iyong tao. Sigurado, manwala, pangabiyayan tayo. Tama yung pangabiyayan. Ito po, maging mapamintuta mo. Okay. Kapatid, ito yung mensahe ng Diyos. Abi niya nakatama. Kaya katama ngayon, katatawin. Kaya katama mo pa man yung manwala ko. At yung tamong ikuwang banal. Ikuwa tamong banal ng Jesus. Pangabiyayan tayo. Ban, ya tamu mi pagkarawa. Lunes, bisa pelangatan ting kepayapan at ang timurin ting kaligtasan. Abi niya nakatama kaya binigyan na sa pagdayanan. Ting lagunin pa. O kasi bayo po. Bayo kayo po isara. Iabot ko pa mo po yung Merry Christmas kaya tamuhan. Ting lagunin pa rin anak at yung banal Espiritu Santo. Amen. Salamat kay makabuluhang mensahe ng Ginoo. Ikapamilataan na po niya ang malubog na pastor. At ngayon po at suta natin makita at malasakit in Iglesia. Pasalamatan tayo po the host family. Yan nga doon kayo, tawag din yung kaya si Magdeni. Then, pamilya Munoz. Ayan po. At the same time po yan, December 24, gawag tayo po sa pinatawag mo everybody's birthday. And then, kapabalwan po kay 28, 12 lang po si WA din ka na po sila with. Kita po kay joint UCM CWA Christmas Fellowship na maganap po kay San Roque daw po kaya kaking Alvarado's Farm. So, tayo sinabi ito po si WA, 12 law, at 5 lang po kami UCM. So, then po si WA, kung nakita po t-shirt, itang yellow, kaya po kaya katang sulod. Kaya si UCM naman po, alaka po t-shirt, basta yellow na po, kaya sulod. Kaya po, yan dahil na po registration ni 100 pesos. Kaya ko po tiyak ng patlak yun kasi nasang kaya pa ako kasi bayan. Patlak yun po. Patlak yun po kami. Yeah. Okay, so okay na po ang sa Kenetas. Okay. Thank you. Ate po, kaya tamang kapatid, naman at
di sabi na kami, yan pong December 28, ating tama pong sa akin. Yan po. Wala na lang po, kayo po. Okay, so kaya hindi tayo pumikit-ikit kay December 28, Sabado yan po ito. Regular Saturday po, kay Domingo, at 31 po kanina 6 o'clock, ang ito po sinabi ng pastor, kaya natapong sa lupong kay 2025, alas 6 siya naman po. At yung Bulaklak naman po kay Domingo, kaya po ba nung makatutok ka rin Bulaklak? Naparing extender po kami. Kaya makatutok ka rin kaya katamang Bulaklak kay December 21. So, ano na po siguro ito hanggang December 21. Okay. So, wala na pong kapabaluan. Wala na po na eh, malino na nga po. Hindi ka naman balita at malasakit. Maglako po. Alas 8 na po mag-umpisa ito, siguro 7:30 at yun. Mama po tayo. 7:30. So, ito ang nakita po kasi. At yung tayo po kay panalangin pastor. Tama ka tama po. Kapurihan pong kapasalamatan ng Diyos, pasibayo. Mayamot ni ingadong bingkan, waman balo ni uling Diyos ka. Kaya naman talagang tao, kalupami, alam, permanenteng makasulat kay Biblia, kaya nagkapaanakan. Iti lilingin mo, uling malupaya ka, manas ng biling. Kaya nakalupang tao, limitado mo, hindi yung kaisipan o belura. Pero ikaw malawak, alanado. Kanya, yung kapiyasan ng Diyos, ano. Pero yung pasalamatan ng Diyos, o Diyos, yung kami mangalingan ko na, nakamang alam niya sa atong din, hindi ang pangabait. Pag sumikapan, may pamulong na mga lapit kaya na kaya binanitaman niyang mga kalupan na hindi ang nagdumig ka. Dapat pong makalasalamat kaya ay kaya ng anak. Apit ka rin mo kaya ng iglesia. Mag-umpisa ng December 16 ang ganang yan December 24 kaya ang pamagyari. Nung mga nalong pinanawa Diyos, yung pamanyang bang emiyanarong kaya ang manag-review. Sopan mo lang, di kaya ng anak, nawa. Itang malawa ka pang nawa, ikuwara. Ipang may payo Diyos, at hindi pangabiyayang ka. Lalo lang na o Diyos, impas ko pang nagkakasunduin. Kanitang may kakasundo. O Diyos, sopan mo lang. Nawa, ngayon kapaskuhan, lalo maligaman yan, may pamatawad lang. Pagkarin ako Diyos sa tang bayan, pinsalo, puso, iti pamongan. Anak kanyaman o Diyos sa tang lugod, yan mo ni Babo, itang dating pamiyari-yari. Dati, anyang alapang kasangkanan kung mulget ang pamikain hindi, anang kanyaman ng pamiyari. Yan yung miras siya ng tao, ingat ka ng bagay. Yung isa na, may balong ikwento o Diyos, may balong sabihin. Kaya kami pa itong ikalaban. Puta kasing masaya kami kaya ka. Ikay kaya kami santungan. Ikay kaya kami mayang pupastol. Ikalaban o Diyos ka, kung ayaw paralan, baka nita masalbag-salbag kami, may kawakawani kami. Nung nabalo na yung tao yun, bilas siya may kapamahan. Pero ipatalangin mo lang, o Diyos, hindi ko naman natin. Sopan mo lang, kung gisaganan sa sarili ka,
ito yung bigasan to. Pero po tang ikaw, O Diyos, yung malimuna. Payo yung mayari. Ibeni, o yung mundo. Manala ko. Dito kaya kami kapatagalit, yung bigasan to. Salamat kung nakakakal ba. Kanita, itang obra ng iglesia, alam sumbaga, alam may pangilan, alam sa liputan. Ipamay pa Diyos, salamat po. Yabi bilang, kaya kami panalangin ng Diyos. Kaya kami bengari, patuloy. At sa pong yaniging malawi panuluan, ni Brother Francisco Bagiano. Nakapunta ka na salamat. Ikwento na yung kaya nga ng mga pangalan. Salamat. Bigyan naman mo bigyan kami panalangin. Patuloy kagalingan. Salamat yung maya pa ginagawa, tas nilingan ginamit ang kagalingan na biniyang kay Ganimpas ko. So, panmalang kaya ang anak na namalitin, himbing kitik niya at pinansan, gamitan yung hospital at taniwa pang ingaldodo ang pagkabin. Ikaw o Diyos, yung manimuna karela, karin kami yung nareti. Dakal kong nakalasalamat, ipang panal. Dimiras mo ng dobi ka ng Diyos, pamintasan ang puso, karin nasawang. Kapigang kanakang karin karoon ng himbi, na binunan ng imbalang pamilya. Di nga tsukin ka bro, lalo na yung Pasko o Diyos. Dahil pamilyara. Ating masaya, ating malungkot. Uling nga na ang ayabi. Pero, manual na kami, nagyamang mga laon lang, karing-karela sa sariling pamilya. Kitang karela kasal ng kaya ng iiwang bayo. Ingatan mo lang mo. Dahil yung pamilya kayo masaya na. Iyaw ko pa po rin. Isikan natin yung bulikukon, iyaw ko sasakit. Mapayapa po yung obra, kikilong na nilang doon, pero pandan. Matula daw po kayo, Diyos, dahil asawa, dahil karelang kapatid, dahil karelang kamag-anak. Salamat kong dapat. Neta po magnasa magulap na biyahe ng Diyos. Makanita na, ang hindahan na lang mamasati ang paitumulan, dahil karelang pamilya. So, panyo po, nawa, mira sila naman mapag-obra ng ibang bansa. Nakalpong na salamat. Ikiyang ang iglesia, ang Imagaliti. Salamat kaligyan ang organista. Salamat kaligyan ang manimuna. Salamat kaligyan ang church council. Ikiyang ang pong mag-operate mo naman kayo ng computer. Salamat po kayo ngayon. Salamat mo naman kaligyan ng anak. O rin kaya biyang mo. Manual ako. Kalupan na rin may sayo. Ilang ang makasulat na libro. Yung libro na nagbiyay. Kaya kami mamabo sa Diyos. Dawa, panalangin ko lang yun na. Kaya na mabuburan, kaya lang lagi. Yung libro na nagbiyay. Nakalpong nakasalamat. Ipang banal. Lumakalaan mo kami pinana. Ipang may Diyos. Kaya kami pangaytso. Kaya kami pamabalik. Kaya kami sarasari itong naman. Yung balang may tungkot may itong kaya kami balik may payapang kiring-binging. Di na niyo kung tutulaman naman payapang binging. Luisa na hindi wakaling binging. At bigising yung bayang apa. Ikay pumuhin o Diyos. Hindi na yung Pasko. Apa sa batang bigla yun ng Jesus. Itipuin niya kami panalangin. Amen.
ang kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoon Yesu Kristo. At hanapin po natin sa ating puso at isipan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kamo lang umausan, ding CYF, pagiging karenang presentasyon.